Nakakahiya to, shit. Pagkatapos wala kaming pakialam kay Martin Romualdez. Sabi ni Nika Gadi, wala kaming pakialam kay Martin Romualdez. Giging sasper ka na naman, sas. Sas mo ka mapupunta ka na naman sa kabilang buhay. Diyos ko. Ano nyo na, ikunin nyo na yung mga information niyan para ma-repost. Diba? Nakakaloka, diba? Oo. Nakakahiya, Sas. Kasi parang gobyerno ng Pilipinas yung nag-connive. Actually, meron pang hindi ko pa lang natatapos basahin. Si Martin Romualdez, 'di ba may stake siya doon sa EEI, construction company 'yon. So apparently, sangdamakmak yung government project ng EEI. Tinitingnan ko yung mga filing kasi pala, yung isa dyan sa mga sangkot, nag-motion na huwag i-public yung mga Van der Sande. Di ba, in-explain niya ni ate sa atin kung sino yan? Kaya si Bersamin wala na rin pake, no? Kaya si Bersamin talagang Tingnan mo nga kung sino yung mga ponente. Sino yung mga ponente ng Okada? Nung kaso ng Okada. Alam mo, nanlulumo ako dito. Diyos ko, nakakahiya. Isa pa sa buwat nila Romualdez, wanted this not to be made public. Kung ikaw ba kakamping, tapos may tactical alliance kay Martin at BBM. Nakita ninyo na ginawa nila yan kay Sara. Sa tingin ninyo, hindi nila gagawin sa inyo yan. Mm-hmm. Siyempre, iniisip din niya ng mga leaders ng mga kakamping. Paano sila mag-extricate? Kaso, hindi nga sila makapag-extricate, makaalis sa kanilang tactical alliance dahil nga nandyan pa si Sara. So, hindi pa sila makapag-EDSA. Okay? Hindi pa sila makapag-EDSA at buhayin muli ang diwa ng EDSA. So, ngayon naka-stalemate. So, ang Pilipinas ngayon naka-stalemate. Stalemate. Walang makamove. No? Dahil ayaw naman ng mga DDS na makipag-ano sa Dilao ay sa camping. Ayaw din ng mga kakamping na makipag-ano sa DDS. So, ngayon, because of this division, steady si BBM. Unless na ang kumilos ay ang mga taga-barangay ni Joey. Sometimes na ma-educate ka, sometimes ma-interest ka sa chika-chika, mabubuhay doon. Diba? And connection. And connection, correct, diba? Yeah. Ba't ayaw nyo sumaya? Diba, human sociality. Ngayon, ang topak ni Joey, gusto niyang makita yung result kaagad. Ayun, pag sasabi mo, ay subjective yan, bakla talaga. Kasi, doon niya nga i-gauge. Ngayon, pag sinabi mo, hindi yan tunay na batayan, o sige, bigyan mo kami ng objective na tunay na batayan na hindi ikaw ang judge. And that you can actually mathematically demonstrate. Kasi gusto mo pure logic, di ba? Pure logic. Ay, di math. Ayun na nga, eksena. Change topic na po. Yung kay Kiko versus Soto. Okay, anong stand nyo dyan? Salitay natin. Over there. Yan lang. Ay, may tanong ako sa'yo, kuya. So, si Kiko, ano talaga siya? Very modern. Yeah, panganay siyang anak. So ngayon, yung pangalawang kapatid niya, yun naman ang vice mayor. I think yung gusto nila nag-aaral sa abroad. 3 boys. Ano talaga sila? Dynasty. I mean, kasi yung tatay niya nung araw, Miss Sas, talagang talunan. Talagang ilang term natatalo at hanggang sa nanalo sila. Ang hawak na meron na, magtatayo na rin sila ng di ba dyan ka na-invite nun? Di ba dyan ka pinatayan ng ilaw? Di ba, Sas? Di ba? Oo nga, di ba? Mas marin mas Cavite, di ba? Saan anong school?
Kaya dapat Ay, dapat yun. mag-group kayo ni Ay, ano that's yun? what Parang church. Yung nasa ano ko, yung nasa Church of God. oo. Okay. Yung, Ta- okay. I remember that. hindi mo narinig yun? Ay, wala, nasa DAS, taga nasa DAS, baka pa. Maingay nga sa DAS. Kasi Jake eh. Wala na ako sa Daso Misas. Dito na ako nakabase sa US eh. Pero ano yun sa DASMA noon, ganyan. Tapos nga, very, very huge thing. Parang nagsalita ata yung mga Barsaga noon. Hindi ko alam, miss. Kasi nga, Parang feeling ko, I can't remember. Pero, kasi ano na yan, mga oh my God, can you like stop it? That's already long ago. Oh my God, cringe. I know. Ay, pero kasi dami kasing hindi nakakaalam. So anyway, yun. Nag-guess sa graduation speech, ano. On. And I, Ayan. that voice, Ayan, Box. Ayan, wala nang ilaw. My God, ano na? Ano na yan? Stop it. Stop it. Ito na ba si Joey? Pinapahiya ako. Tigilan mo na yan. At yan ang napala ni Sas noon kasi naka-BBM siya. Charot. Oo, ayan. Mga Ayun, BBM pa anyway. tayo that time. Ayun, 2022 pa. Ayan. Ang bastos naman pinatay ang ilaw. Oo, habang nagsispeech siya, pinatay yung ilaw. Pero, ang maganda, yung mga students, tinaas nila yung mga cellphone nila para may ilaw. So that Sas can continue her speech. Ayun. Ganda. Ayun lang. Ako, ang nakikita ko sa Pilipinas. Nakikita ko sa Pilipinas. Walang kristal. I think the Philippines is in a crossroads. So it can swing both ways. Upheaval or further docility. So I think the Filipino people have to choose. You know, on what to do with the second coming of the Marcos administration. So, ako kasi, no, I think he would be able to finish his term, but we don't know how it will be finished. Oo. Yun lang ang ano. Ako talaga pag kasi tama si PRD eh. Naalala niyo yung sinabi ni PRD na there is a fracture in the government of Marcos. Kita niyo yung fracture. So, ano ibig sabihin ng fracture? Ibig sabihin hindi ka buo. Kasi nga, una-una niyong ginawa, una-una mong ginawa, binaboy niyo si Sara. Binaboy mo kagad yung teammate mo. Siyempre, naki-ride on naman yung kakampings. Na okay, let's makipag-gangbang tayo, i-gangbang natin si Sara. But the problem with that, kung ikaw ba kakamping, tapos may tactical alliance kay Martin at BBM, nakita ninyo na ginawa nila yan kay Sara, sa tingin ninyo, hindi nila gagawin sa inyo yan. Siyempre, iniisip din yan ng mga leaders ng mga kakamping. Paano sila mag-extricate? Kaso, hindi nga sila makapag-extricate, makaalis sa kanilang tactical alliance dahil nga nandiyan pa si Sara. So, hindi pa sila makapag-EDSA. Okay? Hindi pa sila makapag-EDSA at buhayin muli ang diwa ng EDSA. So, ngayon naka-stalemate. So, ang Pilipinas ngayon naka-stalemate. Walang makamove, no? Dahil ayaw naman ng mga DDS na makipag-ano sa Dilao, ay sa camping. Ayaw din ng mga kakamping na makipag-ano sa DDS. So, ngayon, because of this division, steady si BBM. Unless na ang kumilos ay
ang mga UN. taga-barangay ni Joey. Nung pinag-usapan na nga natin yung tungkol dyan sa liquidation via certification. Ano na? Yes, yes, madam, kumusta ang afterlife? Why are you so shook? Oh my God! Anong meron? Ano na, kwentong barangay na ba? Oo. No! Oh my God! Pataka ano yan? Nai-excite ako. Ano meron? Oh my God! Pataka. Oh my God! Ano yan? Oh my God! Oh my God! Oh Ano yan? my... May bagong balita ba? Or info lang na pinadala sa'yo? Girl! Oh my God! Ano? Oh, Naiihi na ako. Ano yan? oh my God! Oh my God! May follow-up pala yung sa Okada. Oh! Okay. Yung Talaga? sa May US? follow-up case? May follow-up May case? follow-up decision sa New Oh. York. Oh! Oh my God, girl. Huh? Oh my God, the Supreme Court has to answer this. Putang ina. Mukhang may ma-extradite, Okay. charot. Ganun ba? Girl. Huwag kang ganyan, malinis yan. Di ba nga hindi niya hahayaan ng Kongreso na maging Mhm. ano ng korupsyon? Charot. Putang ina. Alam na ang laman ng heavy luggage. Oh. Ay, talaga? Grabe, parang ano to Parang ano, yung... sa open Bakit na ang second nagpapanahon? season. Second season na ng Okada. Girl, Bakit nagpapanahon? Bakit ngayon? girl, Kasi- hindi. Ito lang March. March 2025. At sa New York, ang decision ni Mary Kay Viscosel, United States District Judge. Shit. OMG. Oh my God. At nakalagay dito, Mm. UEC paid $5 million directly to Supreme Court and Appellate Court justices. Oh! Shit. Ipopost Kailan ko na to nangyari yan? Kailan nangyari yung bayaran? July 2022. Sigismundo? Oh my God. Link Oh my link para ano. Ipopost ko and then Mabilis, nakaabang ako. Lungkot naman kung involved na yung Supreme Court saka yung ano.
feeling ko kaya gumagantihan sila kay Gretchen Barreto dahil dyan yung sa Okada, di ba involved dyan si Tony Boy Mm. Cuanco. So, hindi Mm. yan, labasan yung mga baho nila, kaya ganyan yung ginagawa nila. So, Oo. meron din kasi ito si Gretchen na ginagawa na ganyan, yung sabong na yan, illegal. So, yan na yung daan nila na para gaganti kay Tony Boy. Wala silang ibang paraan Mm. Mm. Totoo. Sa Bersamin pa ang CJ noon, 'di ba? Opo. Si Bersamin pa yung CJ dati. Chief Justice. Ay, ilabas na yan. Ilabas na yan. Oh Hindi my na God. Oh my God. Tangina. O ayan, o sige habang pina-process ni Sas yung kanyang pasabog. Ayan, anong tawag dito, Grunge? Meron ka pang gustong idagdag sa Wala chika na mo? po, yun lang po. Finally, nakaakyat na ako kasi tagal-tagal ko nang dapat na mag-comment about yung kay Lacson. Kaso nga lang, every time na nagla-live kasi papasok pa po ako, so hindi na ako nakakahabol yung pag magpa-open ka na ng tindahan. So sabi ko, ay, tagal naman. So ngayon, finally, so Sabado. So, opo. Congratulations. Ayan. Opo. Ingat-ingat, Okay po. maraming salamat sa mga Okay chismas po. for today. Ayan. Okay. Thank you. Okay Hello, po. si Aya. Hello, ako ba nauna? Ikaw. Parang mawawala yung excitement kasi. May binabasa pa ni Sa, sige, hayaan mo siya. Para Sige. habang nagpo-post siya. Ayan. Ano Sige, lang, go ka. kasi yung kanina, di ba si Dargan, i-share ko lang yung conflicted and worries ko about dito sa how we are taking Nepal as an example on how to change things. And kasi yung nangyari sa Nepal, it's not exactly in the direction of how those Gen Z, quote unquote, mga protest wanted it, diba? And maraming chika na a lot of their Gen Z leaders are actually funded by yung groups funded by NED and USAID. So, spend daw ng $1 million sa Nepal yung mga groups na yan, specifically to train journalists. Galing to kay Nuri Vitache, to train journalists to accuse the government of corruption, training the Gen Z youth in political activism, and yung aim is yung regime change after Nepal's leaders said they wanted to follow China's independent internet model. So, and marami pa, like yung Belt and Road connection with Nepal, and may pattern kasi diba, if you actually see the map, yung mga issues na, yung mga countries na may mga issues, Bangladesh, Pakistan, Myanmar, mga border nations sa China, yung inaano nga nila, next up is Vietnam. So, para kasi si Haya, ikaw ba nagsasalita? Si Haya? Si Haya. So, parang coordinated tong nangyayari sa mga katabi nating bansa. Funded tong mga, parang yung nangyari sa Hong Kong. Yung sa Indonesia, I think yung sa Indonesia, mas organic yun Mas organic yung sa Indonesia. Miss Joy, the problem is that they insert themselves into an organic na and then instigate it further. Yung maganda sa Indonesia is hindi siya kino-co-op nila yung yung sa Indonesia na natigil so hindi siya nag-escalate to the level of Nepal. Kasi yung Nepal, diba, sinunog nila yung parliament building nila, sinunog nila yung justice building nila. Sinunog nila mga Indonesians yung parliament nila. Ay, hindi ata, yung whole parliament. Oh my God, girl. I just posted the relevant. Dun muna tayo. Pero si Haya, so naisip ko na rin yan na although hindi ko ayokong kumbaga dinededma ko na yung possibility na talagang yung mga
orchestrated yung mga yan. Kumbaga may nagpapatakbo para magkagulo sa Co-opted mga nga bansa. Laika, oo. Kasi And yung then Nepal, also, Ang problema kasi ng Nepal, mas ano sila, mas vulnerable sila to be co-opted kasi wala naman talaga silang wala silang parang strong alternative. mm. tapos Wala silang ang worry ko, Mami Joey, kaya ko ayokong entertain yung ganyang kasi, di ba, sino ba nagsimula nitong investigasyon na to? Di ba si BBM? Ayan na, sandali lang. Tumahimik muna kayo. Okay. Silence. Oh my God. Oh my God. In July 2022, UEC delivered heavy luggage filled with highly valuable Japanese ceramics to Romualdez and gave him an equity stake in a company controlled by UEC, which owns the land upon which the Okada Manila Casino sits. After the ceramics were given to Romualdez, he called Philippine Supreme Court justices to try to influence their decision-making. UEC also paid $5 million dollars directly to Supreme Court and Appellate Court justices. The Philippine Supreme Court, on August 9, 2022, the Philippine Supreme Court remanded the status quo order case to the Court of Appeals. On September 2, 2022, UEC took back control of the Okada Manila Casino with the assistance of the Philippine Department of Justice and the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Oh my God, UEC sindikato. also Parang moved payments sindikato. to PAGCOR. Tama ba, Sas? Parang naging sindikato na yung natin. Girl, how much is 5 million US dollars? 250? Mga ganyan, 250 300. million. Oo. O 300. 280 million. Ang nakakaloka rito, parang kunaibans na ito ng iba't ibang sangay ng gobyerno natin mula sa Congress, mula sa Justices, Court of Appeals, papunta kay PAGCOR, papunta kay Justice Department, DOJ. Nakakadiri. Nakakahiya. Nakakahiya to, shit. Pagkatapos wala kaming pakialam kay Martin Romualdez. Sabi ni Nika Gadi, wala kaming pakialam kay Martin Romualdez. Ayan. OMG. Kasi sabi na yung mga involved, di ba, pati PAGCOR, pati Department of Justice. Magiging Sasper ka na naman, Sas. Sas mo ka mapupunta ka na naman sa kabilang buhay. Diyos ko. Ano nyo na, ikunin nyo na yung mga information yan para ma-repost. Oo. Isi-share ba o isi-save tas ipopost? Kasi pag sinare lang, baka mamaya mawala na naman. Ito na. Actually, dinownload ko na yung decision. Di ba? Nakakaloka, di ba? Oo. Nakakahiya, Sas. Kasi parang gobyerno ng Pilipinas yung nag-connive. Actually, meron pang hindi ko pa lang natatapos basahin. Si Martin Romualdez, 'di ba may stake siya doon sa EEI, construction company 'yon. So apparently, sangdamakmak yung government project ng EEI. Tinitingnan ko yung mga filing kasi pala, yung isa dyan sa mga sangkot, nag-motion na huwag i-public yung mga shit. Sino Oh my yung God. request na huwag i-public? Si Van der Sande, 'di ba? Di ba in-explain niya ni Ate sa atin kung sino 'yan? Is that why SC is not acting up on national issues?
nabanggit na yung name na yan, Sas, di ba? Before noon, na-discuss na natin. Sheesh. So, hindi nakapublic yan sa US. Naka-public, Naka-public. pero may nagre-request daw na wag i-publicize. May party doon Dahil sa yung mga sensitive information. Oo. Pero Justice Team, nakakahiya pa din kasi, di ba? Kahit walang pangalan, alam mo na kung sino yung mga yan. Grabe. Grabe, nanginginig ako, girl. Mm-mm. Grabe, no? Mm-mm. Nakakahiya. Nakakahiya kasi mismo yung gobyerno natin parang sindikato, parang corruption. Oo. Tangina. Talagang binaboy. Ay, nakakaloka. Diyos ko. Ayun. Ang bababoy nila. Mm. Wala tayong kakampi kundi mga sarili natin, sabi ni Jumel. True. So true. Ayan. Hindi ko alam, Masas, kung magtutuloy-tuloy itong gantong sitwasyon ng gobyerno natin. Kung halimbawa, after nito, maupo pa rin iska-align nila. Yung mga taong hindi apektado ngayon, kumbaga kahit paano okay pa yung buhay, hindi naman apektado, ganyan-ganyan. Eventually, darating sa puntong aapektuhan na din sila. So, I don't know kung worth bang kumilos na ngayon o kung talagang hintayin pa nating apektado na talaga lahat. Oo. Lalai. Yeah, malamang ginagamit nga tong details na to in order to control our Supreme Court. Kaya si Bersamin wala na rin pake no? Kaya si Bersamin talagang Tingnan mo nga kung sino yung mga ponente. Sino yung mga ponente ng Okada? Nung kaso ng Okada. breach ng kontrata, yan raw update, Ma'am Joey. Sinong nag-ano niyan? Sinong nagsabi? Ano ba? This is the latest. Hindi na to sa Delaware New York na Hindi na to. sa Delaware. This is already in New York. Mm-mm. Bakit hindi nyo mabasahin? Alam mo yung parang Mm-mm. hindi pa updated. Bakla, this is already a court document. So, all opinions are unnecessary. Ayan. Ayun na. Alam mo, nanlulumo ako dito. Diyos ko, nakakahiya. Mm-mm. Iba na to hindi na siya Delaware Well, ang ano doon is that yung findings ng yung established facts doon sa Delaware, bakit nagja-jive dito sa fact finding ng New York court? 'Di ba? Ayun. Yeah, oo. I think Attorney Trixie, kung ako sa Supreme Court, they should issue something about this because this is a New York court. It is a New York, it is a, syempre may mga pa to, no? Kung gusto kong, that's not how it's ang going to mahirap work. kasing hanapin pa tong mga, yung paragraph 248-49, paragraph 245, paragraph 24246 na mga internal documents. Kasi nga, actually, this decision is part, kasi yung isa kasabwat nila,
wanted this not to be made public.